Ginebra is now embracing that Stephen Holt is their guy. From the start of the tournament, ito na yung lagi nating dinidiin sa kanila. They don't have JB pag all Filipino. Tapos wala yung mga guys like Sistan and Pringle anymore. Yung kayang mag-create for them na para hindi umasa palagi sa kanilang execution. Sa first quarter pa lang, binibigay na agad kay Stephen Holt yung touches. So, na-realize nga ni Scottie yun, kaya umalis siya sa corner kasi dapat empty yun. Pero konting space lang yung kinailangan ni Holt for the 2 points. Again, inulit nila yun pero napigilan ni Stockton and a foul. Pero agad namang pumukol si Stephen Holt sa 3-point distance. For Converge naman, they want to use cut sets. Like, they will put Baltasar as the passer sa top of the key, and then yung mga guards and wings will cut down low, magko-cross screens. Kasi yung rim protection ng Ginebra is nandun kay Baltasar. With that, nagkaka-miscommunication na nga yung Ginebra. Kung makikita nyo dito, parang hindi worried si Japet kay Arana, tapos si Troy is na kay Baltasar. Parang ghost nga yung ginawa ni Stockton doon. So, daan lang. And sobrang open ni Arana thanks to the wonderful pass by Juan Gomez de Leano. Good thing naman for Ginebra dahil naaangat si Troy sa taas is nagkakaroon siya ng opportunity na mag-leak out. So, nakailan rin siya dito sa first quarter. Pero grabe din kasi yung explosion ni Juan Gomez de Leano sa open court. Tsaka pag meron siyang opportunity to attack the basket. So, ibang level yung kanyang finishing ability kahit merong contact. In the second frame, uminit si Juan Gomez de Leano. So, yung Ginebra sa transition defense, walang communication kung sino yung kukuha sa ball handler. Kung kinuha ni RJ si Balti, you should have pointed Japet to close out. That guy is a threat from anywhere. So, bakit nila iiwan ng libre? Again here, another creation from Juan sa 3-point distance. And a bad read from Torres kasi hindi naman threat sa roll si Igilos and kaya namang makontain yun ni Holt sa switch. Pero he opted to leave Juan para sa 4 points and walang close out. And pag time out na pagsabihan si Torres ni Coach Tim. For Ginebra naman, good things always happen kapag hawak ni Scottie yung bola. Yung siya na lang yung magkikreate ng offense for them instead of iasa sa bigs yung ball movement. Hindi lang talaga assertive yung iba kapag nagkikreate si Scottie. So, lahat ng runs ng Ginebra para makahabol sila is courtesy of Scottie's playmaking. Lalo na yung panapos ng first half kay Stephen Holt sa corner. Na-worn out yung Ginebra sa bilis ng Converge because that is not their style of play. They want it slow, kaya sa endgame, they have no gas sa run ng 5xers. Here, point of attack ng Converge si RJ, so Balti made the switch to him. Reason also para ma-open si Shawnee sa mid-range, 2 points. Again here, Juan will play RJ sa PNR and a good floater para kay Justin Arana. Tsaka naubos din talaga si RJ from his third quarter spark. A lot of missed shots that turned to points na Converge. And dito, makikita mo na sobrang pagod ng Ginebra. Only 2 players is going down. Factor din kasi yung usage ni coach sa kanyang mga star players eh. We're going sa icing on the cake. Juan will attack RJ pero wala talagang defensive instinct to fight for the angles of Juan and a big time runner from him. So, dito, inuubos na ni Juan yung oras. Pero as you can see, Coach Franco wanted Juan to go for the layup. And ayun, napikon si Coach Tim. Tapos, di niya nga nakita na pati si RJ tumira din naman. Si Coach Tim kasi ayaw niya nung ganyan na tapos na, tapos i-score pa. Pero may quotient system sa PBA ngayon eh. Wala na nga battle for number 8 kaya magiging mabigat yung mga lamang sa elimination games. Dati hindi ako fan ng ganito pero kasi yun may point system eh. And they need to play defense. Tsaka alam naman ata ni Coach Tim na may ganung rule eh. So there's no reason for him na mag-rage ng ganun. Kasi si RJ nga tumira, 'di ba? Patas lang din naman yung lamang. So kayo ba? Let me know all your thoughts. So GG's everyone.